Sikihor! Hey guys, and welcome back to the channel. So it's another beautiful day, August 9, 2025. Punta tayo sa Island of Fire, Sikihor. Samahan niyo kami sa mga katimpa. Tara! So we're already here at the airport. So mag-withdraw lang tayo sandali, mabilis, tapos hanapin na natin yung gate. Time check guys, it's 7:57. Supposedly 7:55 yung flight. So delayed na naman sa Cebu Pacific kasi ngayon pa lang nagpapasakay. Hopefully makadating kami early because of Ocean Jet ferry. So antayin natin yung ating alis. Touchdown tayo guys sa Dumaguete Airport. Hello! Hi! Kaya na tayo. Nandito na tayo sa Dumaguete Airport. So ito guys, yung sa tricycle. After siya nung departure na area, yung mga naka-green daw na vest, ito daw yung mga tricycle. Tatanong tayo papunta sa port. So, kumuha kami tricycle guys. 125 daw ang isang tao. So, dalawang tao, 250 kami. Yung nauna sa amin, 4 sila eh. So, parang nasa 500 na sila or less. Although sabi sa amin kasi yung mga pinsan ko dito sa Dumaguete 200 lang daw pero hindi napapatawad yung mga. So yun lang muna. See you in the port. Nandito na kami guys. Parating na kami sa port. Although dito lang akong binababa sa dulo. Lakad na lang tayo papasok. Punta sa port area. So ayan, 250 yung binayad namin. Tapos may walk pa siyang konti. Hindi naman sila nag-ahatid kasi sa loob. Ayan, proceed daw kami dun sa PTB1 sa Terminal Building 1 para sa Ocean Jet. Dito magbabayad lang ng terminal fee. Yan natin yung terminal fee. Dito na sa porter. Yung mga porters nila, naglalagay ng stickers. May bayad siya na. Yung sa luggage daw is 70 na. Nagbago na nung last week lang daw. 70? 70 per luggage? Yes. So 70 per luggage daw guys. So dito sa taas guys, marami rin kainan. Kung gutom na kayo or hindi pa kayo kumakain, pwede dito. May Sunsaval din dito. Pero marami kumakain. The restroom. Natingin na ayos na port. Labas. Sayang, pwede sana lumabas. So waiting na lang tayo guys for the boarding ng Ocean Jet, 11 o'clock. 40 minutes yung biyahe. So hopefully makadating tayo kagad doon. Tapos pupuntahan natin yung vehicle rental. Ito na guys, sasakay na kami. Ang Ocean Jet. Fully booked daw today. Mukhang punong-puno ang Sikihor. At least nakakuha kami ng 11 o'clock para maaga kami makakarating doon. Sakay tayo.
ito yung tourist guys. Nasa taas yung business class. Tapos may open air din. Depende sa kung ano yung binayaran yung ticket. Yun lang din yung pwede yung sakyan kasi may seat number siya. Tapos no baggage dun sa gilid sa aisle. Kasi daw nakaharang din sa mga dumadaan. Siguro later pwede ka tumaba. Going to Siquijor. So welcome to Siquijor guys! So ito na tayo. Magpunta na tayo dun sa car rental. Pero ito muna yung view natin. So ito na tayo guys. Pakuha na natin yung sasakyan, minivan. Punta tayo sa Larena Triad Coffee. Doon tayo mag-lunch. Samahan niyo kami hanggang sa Triad, Larena Triad. After ng aming adventure guys, nakarating na kami sa Larena Triad. Makapag-lunch na tayo kahit konti. Ito ang aming superhero, si Kuya. Dito kami ngayon sa Larena Triad Coffee. Sarap ng hangin guys, ang ganda ng view. So pakita natin sa inyo yung view in a bit. Pero halos walang tao. Medyo nasa kabilang side siya nung San Juan. Oh, so yung Larena side may port din sa Rile. If you guys are gonna go here galing ng Dumaguete, meron silang diretsyon ng Larena. Maganda kasi ano siya, ano ba to? Parang pavilion. Parang pavilion. Parang pavilion, tapos 360 yung view niya. So dito, mountain. Mga bundok. And then sa other side, dagat. Yung price nila is from nag-range siya from 200 to 500. Yung nakamahal na yung crispy pata. Ang crispy pata talaga, forever. Pero yung usual na price is from 200 to 500. So in order namin guys, pork laing tsaka bistik Tagalog. Tsaka shake, syempre. Mango shake. Mango shake. Walang kamatayang mango shake. Para lumamig-lamig. Ang swerte lang namin guys kasi tutok na tutok yung araw. Tapos mamaya, pagkatapos nito, punta muna tayo ng resort. Check-in tayo. Saka tayo gumala. Samahan nyo kami. So sa wakas guys, nakarating na kami dun sa Seaview Resort dito sa San Juan area. So we'll do a quick room tour. Tingnan natin kung anong meron dito sa room. So pagpasok, nandito yung ref, aircon. Meron silang card na binigay pero may susi. Yung card para daw sa kuryente. May TV, may mga upuan, hello. Ito na yung bed. Laki rin yung bed, parang double, almost queen. May ventilador, may blower. Dito sa area na to, yan, may sabitan ng damit. Ito pang dry ng mga basang damit. Tapos quick tour ng CR.
Basta na yung ilaw. Hindi ko alam kung nasan yung switch ng ilaw. Maybe day. Sa ating shower area. May kasama na siyang soap tsaka shampoo. Parang kailangan ko ng shampoo. And then, simple sink. Merong towelette. May towels naman siya tsaka tissue. Maluwag siya, guys. Ito pala ang switch. Ito yung switch ng CR. Tsaka nitong area ng damit. So yun so far yung room natin. Ito na may ganda naman yung view actually kasi nasa tabing dagat talaga siya. Ito yung view niya. Yan. Sa dulong room kami, may mga upuan sa labas pwedeng tumambay habang nagsa-sunset. Kaya bago mag-swimming. Tapos nasa tapat siya ng Tauhay Resto kung saan kami magbe-breakfast. May free breakfast kami dito. So yun lang guys. And then we'll go out in a bit. Mag-freshen up lang konti. Medyo mainit. Buti nga na maganda yung panahon. So we'll see where we're going. See you in a bit. Time check guys is 5:54. Pupunta kami ng Runic. Hopefully meron pa kaming maabutan. Kasi baka mapuno sila. Ang daming tao ngayon dito sa Siquijor. Dito kami sa Tauhay Cafe. Ayan. Dito kami sa tapat to ng Sea View Resort. So, may complimentary breakfast tayo. Dito tayo kakain yan. Nandito kami ngayon guys sa Lassie Church. Ayan. On the way kami sa Lagdoong Beach. Here's the church. Ito yung convent. So, hindi na muna kami papasok kasi may simba. It's a Sunday. So, ito yung convent, guys. Pwedeng umakyat. May 30 pesos na entrance fee. Ganda ng pagkakagawa. I like the flowers. Parang original pa yung mga beams. Conference room. Ikot lang tayo guys, tapos akit tayo para makita natin yung buong convent. Dito na kami guys sa Salagdoong Beach. After naming magpapalit ng sasakyan. Buti maganda yung panahon guys. Hindi maulan. Tapos ang ganda ng beach. Actually cloudy siya today.
At least hindi siya sobrang mainit. Yan yung beach. Yan sa taas pwede mag picture, pwedeng, alam ko pwedeng umalon dyan. So ito yung beach. Yung mga accommodation din sila. Mas may restaurant din sa gilid. Magkano yung binayaran natin? 50 pesos per person, tapos 30 per parking. So ayan guys, 50 pesos per person entrance, tapos 30 pesos per parking. So yun muna, let's go and swim! Hindi fine yung sand guys, pero okay lang, depende sa aqua shoes nyo rin na suot. Yung sa akin, binili ko lang sa Lazada. Malalim daw yung tubig. Actually malalim siya guys. Dito pala nakalagay yung susi ng kotse. Waterproof siya. Lazada ko lang pinili para at least yung gamit niya lahat na sasakyan. Pag susi lang dala niya. Kasi dalawa lang kami. So after sa Lagdoong guys, nandito kami sa Old Balete Tree. Ayan, ang Old Balete Tree. So bibili na rin kami dito ng souvenirs guys. Tapos mag-check kami dun sa pagbababad-babad ng paa. Dun sa may mga fish. Pwede rin kumain dito, may Balete Bistro. Pero maganda rin dito bumili ng mga souvenirs. So yun. Masakit? Ang dumi daw ng paa mo. Dito kami guys sa Boo Cafe. Medyo pabundok na din pala siya. Walang parking sa taas, pang motor lang daw. So dito lang kami sa baba along the highway. Tapos self-service dito. Pag order sa counter. Tapos may view. Pakita namin yung view in a bit. Order muna kami para magkakain na tayo. Hey guys, so nakarating na kami sa Cambugay Falls. After nating mag-lunch, dito kami dumiretso. Nasa 40 minutes din siya mula sa Boo Cafe. 50 pesos yung entrance per person. Tapos, yung additional na lang sa mga sa baba. Another waterfalls done guys dito sa Cambugay Falls. So shoutout kay Guide Andrew dito sa ating pagpasyal sa Cambugay Falls. So ito guys, dito na kami sa kung saan papunta dun sa Tubod Marine Sanctuary. Dito lang kami sa highway. Nakipark lang kami dun sa isang bahay. Tapos may daan na sila dito ginagawa. Actually dalawa yung daan. Meron pa dun sa kabila. Pero ito kasi may parking ng motorsiklo. So, at least kung nakamotor kayo, pwede rin pumunta dito. Ito lang kayo magpapark. May area naman. Tapos, bababa na kayo dito. So, tara, baba tayo. Ito guys, yung fees nila. Entrance, snorkeling 100. GoPro mask. Phone case, fins, kayak ride.
Ubod Marine Sanctuary. Ito na yung kanilang mga life vest. Ito na tayo guys. May dala lang kaming pang snorkel talaga. Kahit saan kami nagpupuntang magsusnorkeling. So may dala kami nito. So at least hindi na namin to kailangan bayaran. Hindi na kailangan mag-rent. Ito na si Kuya Rico. Ayan. Ready na siya. Ang lamig ng tubig. Ngayon, nandito kami sa Pitogo Cliffs. Ito yung daan. Wala siyang nakapaskil na anything doon. Pero at least pagpasok nyo, nasa maps naman din. Madali lang pumunta. Spark lang kayo dito. May bili lang kami ng lemon cane juice. Ayan, kay ate. Para lang ma-refresh tayo konti. Para tayo pumasok sa loob. Any entrance guys, nagbayad kami ng 30 pesos each. Para dun sa ating pagpasok. Kasi ito may maliit na path papunta dun sa cliffs. Grabe init guys. So kami ay magla-lunch na. Hey guys, so dito kami sa Dolce Amore. Dito na kami magla-lunch. Medyo malayo na rin pa rin para. Kasi sa 5 minutes pa siya from our hotel. Hindi na kami dumaan ng hotel. Diretso na kami dito dahil maggutom na. Hindi kang araw, init. So, hopefully, mabilis din yung food. I'll show you kasi natabihan ko yung pizza zone nila. Sarap guys. Sobrang sarap. Ito na yung gelato nila guys. Ito na yung gelato nila. Ito, this is coffee. Creamy siya guys. Very creamy. Very coffee. Pero hindi siya yung matapang na coffee. Tiramisu. Tikman natin. Pero best seller daw to ng tiramisu dito. Madalas nito guys. Tatry namin pumunta din sa isang hilot. Tapos mag-video tayo doon ng pantay hilutin. So sa kagustuhan namin guys na makahanap ng traditional na hilot or massage. Nandito kami sa Elma's Traditional Hilot Massage. Medyo malayo-layo rin siya. Tumakbo kami ng mga almost 30 minutes galing ng Dolce Amore. Ito yung daan niya. Ito siya guys. Nakikita kayong araw sa poste. Para alam natin
Tawag noon yan, piso. Piso, noon tawag sa mga mga grandparents natin. Ayun, so guys, galing kami dun sa Elma's Traditional Hilot. Ang sarap kausap ni Ate Elma. Padami daw siyang customer na foreigner. Pero syempre, sa Pinoy, iba yung hilot eh. So, nakakompare namin siya dun sa mga massage. Hindi lang sa Manila, pero across other areas, na-compare namin siya sa Vietnam na massage namin. Ang relaxing, guys. Yung hindi lang basta yung makakatulog ka eh. Yung relax ka na. So, sa price range niya, so yung nagbigay kami ng tip din. Ang bigay niya sa amin 500 per person. Pero sulit siya, guys. If you are gonna be in Siquijor, must try na pupuntahan nyo siya. Open daw siya from 8 AM to 6 PM. Pero mas maganda kontakin nyo yung number. So i-post ko dito yung number niya at saka yung FB page para just in case. So yun lang, guys. Tapos bababa tayo ngayon, punta tayo ng Shaka para makakain tayo ng something healthy. Hey guys, so nandito na kami sa Shaka. Huwag naman Shaka. Shaka. Mag PB. Hindi tayo PB tayo naman. Yung isa pala. Bondi Bowl. So, Bomdia. May banana, may mango. Healthy. Itong Shaka, just a few meters from our resort. So, medyo malapit lang siya. Parang a few steps away. So, yun. Antayin natin yung bowl. Tapos pakita namin sa inyo kung ano yung tsura. At ang ating pagkain. So, yun guys. Punta kami dito sa Boulevard. Siquijor Boulevard. Maraming mga kainan paggabi. Nagsa-start daw ito mga 6 o'clock. Wala lang. Gusto lang namin maghanap ng pagkain ng gabi. So dito na kami magdi-dinner. Ihaw-ihaw. Eto, nakita ko na yung balot mo. Yeah! Ito may ihaw. Ito ta guys. Tingnan natin. Ang hindi mawawala guys, ang pagkain ng balot sa lahat ng mga biyahe namin. Ito yan sa gilid. Andito rin kami sa dulo lang. So bagay dito rin kami kumain. Dito lang kay ate. So last few stops guys before kami umuwi. Dito kami sa La Canopy. So may entrance fee siya na 200 pesos. Consumable for kung gaano kadaming tao. So since dalawa lang kami, 400 consumable kami. And then dagdag lang tayo. Tingnan natin. So last stop namin guys, bago kami pumunta dun sa may port, dito kami sa St. Francis. Syempre hindi pwedeng mawala yung Welcome to Siquijor na sign. Tsaka itong St. Francis kasi ito yung bungad na bungad pagkapunta nyo dito sa port. So pasok tayo doon, silipin natin, tapos mag-picture din tayo doon sa may Welcome to Siquijor. So andito kami guys sa bungad ng Siquijor Port.
Ito yung St. Francis Church. Ayan. Binuo siya noong 1700s. Ito na yung daanan papunta ng port. So ito yung bungad na bungad. Pagpasok nyo, tapos makikita nyo yung marker ng I love Siquijor. So picture lang tayo bago tayo umuwi. Actually, bago tayo tumawid ng Dumaguete, tapos diretso na tayo ng flight natin ng around 10 p.m.